Bumuhos ang malakas na ulan sa mga kalsada ng Cebu City nang bumaba si Clara Santos mula sa taxi sa harap ng malaking tarangkahan ng Pag-asa Medical Center. Tinitigan niya ang mataas na gusaling kulay abo, ang puso niya ay pinagsamahan ng kaba, pagod at kaunting takot. Ang hangin sa Cebu ng hapong iyon ay maalinsangan at malamig na tila lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa folder na naglalaman ng kanyang mga dokumento at humakbang papasok sa abalang bakuran ng ospital. Isang maikling itilang ang isinukli ng gwardiya sa pinto, walang imik. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na gumugulong sa sahig na tiles, ang amoy ng gamot na humahalo sa disinfectant, at ang nagmamadaling mga yapak ng mga nurse ay sumalubong sa kanya. Ang unang araw ay palaging nakakakaba, lalo na para sa isang bagong salta mula sa magulong Maynila. Sinubukan ni Clara nang umiti nang lapitan siya ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakaunipormeng puti. "Ikaw ba yung bagong nurse?" tanong ng babae, may kabaitan sa boses. "Ako si Nena," pagpapakilala niya. "Head nurse ako sa afternoon shift dito sa 3rd floor. Halika, samahan mo ako. Ipapakilala kita sa doktor na namamahala." "Salamat po, Ate Nena," magalang na sagot ni Clara, bahagyang yumuko. Sabay silang naglakad sa isang mahaba at malamig na pasilyo na tila sobrang tahimik para sa isang malaking ospital. Pinagmasdan ni Clara ang bawat silid na kanilang nilagpasan. Karamihan sa mga pasyente ay matatanda na. May mga nakahiga na may kasamang breathing apparatus, ang iba naman ay nakatingin lang sa kawalan, sa puting kisam. Sa bawat kama, ang mga marurupok na katawan ay tila naghihintay na lamang ng kanilang oras. "Ang dami po palang matatandang pasyente rito," mahinang tanong ni Clara. Ngumiti si Ate Nena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng programa ng isang foundation. Sagot lahat ng gastusin nila ng isang social institution na partner ng ospital. Ang sabi, para daw matulungan ang mga napabayaang matatanda. May kakaibang tono sa dulo ng kanyang pangungusap na para bang mayroon siyang pinipigilang sabihin. Hindi na nag-usisa pa si Clara. Nakarating sila sa istasyon ng mga doktor. Doon, nakatayo ang isang lalaking nakasalamin at nakaputing coat. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. "Doc, ito po yung bagong nurse." "Si Clara Santos," sabi ni Nena. Tinitigan siya ng doktor mula ulo hanggang paa. "Clara, di ba? Welcome. Ako si EUC. Antonio Reyes, head ng internal medicine," sabi nito. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit matalim ang kanyang mga mata. "Dito, disiplina ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag kang masyadong magtanong. Gawin mo lang ang trabaho mo at magiging maayos ka." Napalunok si Clara at tumango. "Opo, Doc." Tumango rin ang bahagya si EUC Reyes bago bumalik sa pagsusulat sa isang patient chart. Sumenya si Nena na sundan siya muli. Umakyat sila sa ikatlong palapag, kung saan naroon ang ward para sa mga matatanda. Iba ang pasilyo roon. Mas tahimik, mas madilim, at mas malamig ang hangin kumpara sa ibang bahagi ng ospital. "Simula ngayong gabi, dito ka nakaduty, sa Ward 3G, paliwanag ni Nena habang inaabot ang schedule. Tahimik naman ang mga pasyente, pero kailangan mong maging masusi. May mga komplikasyon ang sakit ng ilan sa kanila." Tiningnan ni Clara ang pangalan sa pinto, Geriatric Ward D. Mula sa salamin, nakita niya ang 7 pasyenteng tahimik na nakahiga. Sa kanila, isang matandang lalaki ang nakatingin sa labas ng bintana. Isang lola namang maputi ang buhok ang patuloy na tumatawag sa isang pangalang wala naman sa silid. Pumasok si Clara ng dahan-dahan, nagpakilala, at sinimulang suriin ang kondisyon ng bawat pasyente. Mabagal ang takbo ng oras. 9:00 na ng gabi nang umupo sandali si Clara sa isang silya malapit sa medicine cart. Ang ilaw na neon sa itaas ay kumukurap, lumilikha ng isang nakakairitang ugong. Dumating si Nena na may dalang isang tasang mainit na salabat. "Kung matapang ka, mamayang gabi, samahan mo ako sa morgue," sabi niya ng mahina. Naguguluhang tumingin si Clara. "Para po saan?" "Wala lang," mabilis na sagot ni Nena at bahagyang ngumiti. "Kasi may kakaibang kinagawian dito. Sa tuwing may namamatay na pasyente, laging kasamang bumababa sa morgue ang doktor.
Kumunot ang noo ni Clara. Bumababa po ang doktor. Bakit? Hindi sumagot si Nena. Nakatingin lang siya sa kawalan, sa bintanang pinapatakan na muli ng malakas na ulan. Ilang sandali pa, isang maliit na alarma ang tumunog mula sa isa sa mga kama. Mabilis na tumakbo si Clara at nakitang nanginginig ng husto ang isang matandang pasyente. Hirap itong huminga. Agad nilang tinawag si Ilse Reyes na mabilis namang dumating. Gamit ang sanay na mga kamay, sinuri ng doktor ang pasyente at binigyan ito ng iniksyon. 5 minuto ang lumipas, tumigil ang pagtibok ng puso ng pasyente. Tinitigan ni Clara ang monitor na nagpapakita ng isang tuwid na linya. Binalot ng katahimikan ang silid. Huminga lang ng malalim si Ilse Reyes. Itala ang oras ng pagkamatay, 9:21 minutos. I-report agad sa administration. Opo, Doc, mahinang sagot ni Nena, saka tinapik ang balikat ni Clara na tulala pa rin. Unang beses mong makakita ng pasyenteng namatay? Tumango si Clara. Opo. Pero kanina lang po, stable pa ang kondisyon niya. Hindi sumagot si Nena. Tinitigan lang niya ang katawan ng pasyente na ngayon ay natatakpan na ng puting kumot. Ngunit sa ilalim ng kumot, may napansin si Clara na kakaiba. Isang maliit na mansa sa gilid ng tiyan ng pasyente, parang sariwang dugo na hindi pa natutuyo. Akmang hahawakan niya ito nang pigilan siya ni Ilse Reyes. Huwag mong buksan. Darating ang mga taga-forensics, mariin niyang sabi. Umatras si Clara, ngunit nag-aalab pa rin ang kanyang kuryosidad. Matagal niyang tinitigan ang katawan bago tuluyang tumulong kay Nena na ilipat ito sa stretcher. Nang gabing iyon, itinulak nila ang bangkay patungo sa basement, kung saan matatagpuan ang morgue. Malabo ang mga ilaw sa pasilyo, at ang tunog ng kanilang mga yapak ay umaalingaw sa sementadong sahig. Mas maalinsangan at nanunuot ang lamig sa morgue, at mayroon itong amoy ng kalawang. Inabot ni Nena ang mga dokumento sa bantay at bumulong kay Clara. Tingnan mong mabuti, Clara. Halos linggo-linggo, 1 o 2 matandang pasyente ang namamatay na pare-pareho ang pattern. At ang nakapagtataka, walang pamilyang kumukuha sa bangkay. Napatingin si Clara kay Nena, namumutla ang mukha. Ibig sabihin, wala silang pamilya? Hindi ko alam, sagot ni Nena, nakatingin sa mga pintuan ng cold storage. O baka, hindi na nabigyan ng pagkakataong masabihan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Clara buong gabi. Pagbalik nila sa itaas, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa break room, tinitingnan ang chart ng pasyenteng kararating lang namatay. Pangalan, Jose Mercado, edad 82. Sa description, nakasulat, namatay dahil sa biglaang atake sa puso. Ngunit sa ibabang bahagi, may nakita siyang malabong sulat kamay, Post-Mortem Operation Navy Special Team. Matagal niyang tinitigan ang chart bago ito isinara. Sa labas, hindi pa rin tumitila ang ulan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman ni Clara na nakapasok siya sa isang lugar kung saan ang bawat kamatayan ay may dalang lihim na hindi niya dapat malaman. Kinabukasan, tumagos ang sikat ng araw sa malaking salamin ng ward sa 3 palapag. Nakatayo si Clara Santos sa harap ng patient board, tinititigan ang mga pangalan na inalagaan niya kagabi. 6 na pasyente na lang ang natitira, ngunit ang nagpatigagal sa kanya ay isang pangalan na wala na sa listahan, Jose Mercado. Kumunot ang kanyang noo. Karaniwan, ang pangalan ng isang namatay na pasyente ay nananatili sa talaan hanggang 3 araw matapos ang papeles. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang pangalan ng yumaong matanda ay naglaho ng ganoon kabilis. Binuksan ni Clara ang data system sa computer ng mga nurse. Tinipan niya, Jose Mercado. No results found. Sinubukan niya ulit. Walang medical record, walang data, walang history. Para bang hindi kailanman na-admit ang matandang lalaki sa ospital na iyon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Lumingon si Clara kay Ate Nena na nag-aayos ng mga gamit sa mesa. Ate, nawawala sa system ang data ni Lolo Jose. Wala akong makitang kahit anong record niya, sabi niya sa mahinang boses. Sandaling huminto si Nena sa kanyang ginagawa at tumingin kay Clara ng walang ekspresyon. Huwag mong pag-usapan ng malakas, mahina niyang sabi.
Dito sa ospital, kapag may nawawalang data ng pasyente, isipin mo na lang na management na ang bahala doon. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Clara. Pero ang weird, ate. Kagabi lang siya namatay. Lumapit si Nena at pumulong sa tainga ni Clara. Makinig ka, Clara. Bago ka pa lang dito. Alam kong metikuloso kang tao, pero minsan, may mga bagay na mas mabuting huwag nang alamin. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Clara, ngunit mas malakas ang kanyang kuryosidad kaysa sa takot. Pagkatapos ng kanyang umagang shift, sinadya niyang bumaba sa ikalawang palapag, sa medical records room. Tahimik ang lugar. Ang tanging naririnig ay ang umuugong na lumang electric fan. Sa pader, nakahilera ang mga bakal na estante na puno ng makakapal na folder na may mga label ng taon at buwan. Hinanap ni Clara ang estante para sa kasalukuyang buwan. Natagpuan niya ang folder na may letrang A at kumuha ng ilang files. Walang Jose Mercado. Ngunit sa gitna ng mga bunton, nakita niya ang isang kulay abong folder na may punit na label. Sa loob, may isang medical record na kalahati lang ang laman. Ang pangalan ng pasyente ay Jose Mercadong A, pero ang resulta ng vital signs at perma ng doktor ay malinis na napunit. Tinitigan ni Clara ang papel at may nakitang maliit na tala sa ibabang sulok. Post-care, sent to basement C. Chay. Shi. Napigil niya ang kanyang hininga. Chay. Shi. Hindi kaya. Ang letrang iyon ay tumutukoy kay EC. Reyes? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang kinuhanan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang telepono. Ngunit bago siya makalabas, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Mabilis niyang isiniksik pabalik ang folder sa dati nitong pwesto. Isang matangkad na lalaking nakauniporme ng CQ ang pumasok. Si Mang Ben, ang gwardyang kilala sa pagiging tahimik. Anong hinahanap mo, Ineng? Ang boses niya ay malalim ngunit magalang. Kukunin ko lang po sana ang data ng pasyente para sa report ko mamaya, kinakabahang sagot ni Clara. Matagal siyang tinitigan ni Mang Ben bago tumango. Mag-ingat ka, Ineng. Madalas may naliligaw sa mga lumang record na iyan. Mumiti ito ng bahagya, ngunit kakaiba ang tingin ng kanyang mga mata, na para bang may alam siyang hindi niya sinasabi. Pagkaalis ng lalaki, nagmamadaling lumabas si Clara na kumakabog ang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang telepono, sinisigurong na isave ang litrato. Ngunit nang buksan niya ang gallery, nawawala ang file. Tiyak niyang kakakuha niya lang nito. Nanigas si Clara. Sinuri niya ulit pero wala talaga. Sa huli, sumuko siya at bumalik sa kanyang palapag. Nang hapong iyon, nag-ground si EC. Reyes. Kalmado ang kanyang mukha gaya ng dati, ngunit para kay Clara, ang bawat tingin niya ngayon ay kahina-hinala. Habang sinusuri ng doktor ang susunod na pasyente, pinanood ni Clara ang bawat galaw nito. Lahat ay mukhang normal. Pagkuha ng blood pressure, pag-check ng tibok ng puso, pagbibigay ng reseta. Walang mali, ngunit may kung anong nagpapabagabag sa kanya. Sa tuwing matatapos magsulat si EUC Reyes sa medical chart, mabilis niya itong isinasara, na para bang ayaw niyang may makabasa. Dapit hapon, nakaupo si Clara sa nurses station at nagsusulat ng report. Biglang namatay ang computer sa harap niya, kahit na may kuryente sa ibang bahagi ng silid. May lumabas na kakaibang mga salita sa screen bago ito tuluyang nagdilim. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat problemahin. Napatayo si Clara, nakatingin sa blankong screen habang humihingal. Inisip niyang baka virus lang. Pero nang umandar muli ang computer, lahat ng file ng shift report na ginawa niya ay nawala. Matagal niyang tinitigan ang screen at naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Tumigil ka na. Hindi ito lugar para maging bayani. Luminga-linga si Clara. Walang tao sa pasilyo. Tanging ang tunog ng mga monitor mula sa silid ng mga pasyente ang maririnig. Napalunok siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sino sila? Bulong niya. Lumalalim na ang gabi. Nagpasya si Clara na pumunta sa break room para magpalamig ng ulo. Nandoon si Ate Nena, nakaupo habang nagsusulat.
Mukha itong pagod. Ate Nena, mahinang tawag ni Clara. Gusto ko lang magtanong. Kagabi, sa shift natin namatay si Lolo Jose, di ba? Alam mo ba kung saan siya dinala? Huminto sa pagsusulat si Nena at tumingin kay Clara na may pag-aalala. Bakit mo pa rin tinatanong yan? Clara, makinig ka, may mga bagay dito sa ospital na hindi natin dapat ginagalaw. Pero kahina-hinala, ate. Nawala ang data niya. Punit ang medical record. Pati yung litratong kinuha ko, nawala. Huminga ng malalim si Nena. Alam kong naguguluhan ka. Ganyan din ako dati. Pero matapos biglang mag-resign ang isang kasamahan natin ng walang paalam, natuto akong manahimik. Minsan, ang pananahimik ang pinakaligtas na paraan para mabuhay. Tinitigan ni Clara si Nena, hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin, may taong. Huwag mo nang ituloy, mabilis na putol ni Nena. Hindi sumagot si Clara. Tinitigan lang niya ang mukha ni Nena na ngayon ay halatang tensyonado. May totoong takot doon, hindi lang basta babala. Nang gabing iyon, matagal silang naupo sa katahimikan. Sa labas, umalingaw ang sirena ng ambulansya. Ngunit sa loob ng break room, mas nakakatakot ang kapaligiran. Ilang oras ang lumipas, matapos makatulog ang lahat ng pasyente, nagpasya si Clara na puntahan ang morgue ng mag-isa. Dinala siya ng kanyang kuryosidad sa basement. Kalahati lang ng mga ilaw sa pasilyo ang nakabukas, lumilikha ng mahahabang anino sa dingding. Mabigat ang hangin doon na parabang may dalang mga lihim na ayaw ipabukas. Pagdating niya sa harap ng cold storage, natigilan siya. May tunog ng bakal na nagkikiskisan mula sa loob. Napalunok siya, pinalakas ang loob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob, nanunuot ang lamig sa balat. Sa hanay ng mga drawer para sa bangkay, isa ang hindi sarado ng maayos. Mula sa siwang nito, umutulo ang pulang likido sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Clara. Nanginginig ang kanyang kamay nang hilahin niya ang drawer para bumukas pa ng kaunti. Sa ilalim ng puting kumot, nakita niya ang dibdib ng isang bangkay na may maayos na tahi. Ngunit hindi ordinaryo ang tahi. Masyadong malinis, masyadong malalim. Tila ginawa hindi para isara ang sugat, kundi para pagtakpan ang isang bagay. Bago pa niya masuri ng husto, isang malakas na pag-ungol ng pinto ang narinig niya mula sa likuran. May pumasok. Agad na nagtago si Clara sa likod ng isang kabinet. Mula sa maliit na siwang, nakita niya ang figura ni Izzy. Antonio Reyes na pumasok kasama ang dalawang hindi kilalang lalaking nakaitim. May dala silang malaking cooler na may logo ng isang dayuhang kumpanya. Walang imik, binuksan muli ng doktor ang drawer ng bangkay at may kinuha mula sa loob ng katawan nito. Kalmado ang mga kamay na parabang isa itong ordinaryong proseso. Pinigil ni Clara ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanunuyo ang lalamunan at kumakabog ng malakas ang puso. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Nang lumabas ang mga lalaki, halos matumba si Clara dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Lumabas siya mula sa pinagtataguan, putlang-putla ang mukha. Ngayon, alam na niya. Ang pagkamatay ng mga matatandang pasyente sa Pag-asa Medical Center ay hindi natural. Nang gabing iyon, napagtanto ni Clara na ang kanyang munting paghahanap sa katotohanan ay nagdala sa kanya sa isang bangin na mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Hindi makatulog si Clara Santos ng gabing iyon. Ang mga imahe mula sa morgue ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka, si Izzy Reyes, binubuksan ang dibdib ng bangkay at may inaabot sa dalawang lalaking nakaitim. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng nanginginig na mga kamay. Nanunuot ang lamig sa kanyang balat, ngunit pinagpapawisan siya. Alam niyang walang maniniwala sa kanya nang walang matibay na ebidensya. Sumapit ang umaga na may kasamang madilim na liwanag. Ang kalangitan ng Cebu ay nababalot ng kulay abong ulap. Sa nurses station sa ikatlong palapag, tiningnan ni Ate Nena si Clara na halatang puyat habang hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ka natulog, ano? Malumanay na tanong ni Nena. Umiling si Clara. Bumaba ako sa morgue kagabi, halos pabulong niyang sabi. Halos mabulunan si Nena. Nababaliw ka na ba, Clara? Alam mong bawal doon. Kung nahuli ka,
Tiningnan siya ni Clara ng namumulang mga mata. Nakita ko mismo, Ate Nena. Si Ilchi Reyes at 2 dayuhan. Kinuha nila. May kinuha sila mula sa katawan ng pasyente. Biglang tumahimik ang paligid. Lumingalinga si Nena, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Makinig kang mabuti, sabi niya, mahina ngunit mariin. Hindi mo dapat sabihin iyan kahit kanino, kahit sa akin. Pero hindi ito maliit na bagay, Nena. Krimen 2. Pinagbebenta nila ang organo ng mga tao. Yung mga pasyenteng yun. Tama na, mabilis na putol ni Nena, nanginginig ang boses. Sa tingin mo ba wala akong alam? 3 taon na ako rito, Clara. Alam ko kung gaano ka panganib kapag nagsalita ka. Natigilan si Clara sa tono ni Nena. Ang mga mata nito ay nagluluha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Kung may pakialam ka sa buhay mo, tumigil ka na ngayon din. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lang nagpatibay sa determinasyon ni Clara. Ang pananahimik ay nangangahulugang pakikipagsabuatan. Nang tanghaling iyon, sa kanyang oras ng pahinga, lumabas siya ng ospital at nagpunta sa isang maliit na karenderya. Doon, nakipagkita siya sa isang taong nakilala niya sa social media, si Marco Aguilar, isang lokal na mamamahayag mula sa pahayagang Isugbo Balita. Nasa mga 30 anyos ang lalaki, seryoso ang mukha at matalas ang mga mata. Kilala siya sa pagsusulat tungkol sa mga kaso ng korupsyon at malpractice. Nabasa ko ang mensahe mo kagabi, sabi ni Marco habang binubuksan ang maliit na recorder sa mesa. Sabi mo may kakaiba sa ospital na yan. Pwede mo bang edetalye? Tumingin si Clara sa paligid, tinitiyak na walang nakatingin. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa biglaang pagkamatay ng mga matatandang pasyente, ang nawawalang data, hanggang sa nasaksihan niya sa morgue. Nakinig si Marco nang hindi sumasabat, ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Clara. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina niyang sabi, malaking kaso ito. Pero kailangan ko ng tunay na ebidensya, litrato, recording, o mga dokumento. Tumango si Clara. Susubukan kong humanap pero delikado. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ang katotohanan ay laging may panganib, Clara. Pero kung mananahimik tayo, patuloy lang nilang papatayin ang mga taong walang kalaban-laban. Ang mga salitang iyon ay nagpakalma sa puso ni Clara. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng unang kakampi. Ngunit sa kabilang banda, naroon pa rin ang takot. Alam niyang hindi lang isang doktor ang kanyang kinakalaban, kundi mga taong may kapangyarihan. Nang gabing iyon, bumalik si Clara sa kanyang night shift. Mas tahimik ang ospital kaysa dati. Ang mga ilaw sa pasilyo ay mahinang kumikislap na para bang ayaw nitong liwanagan ang kadilimang bumabalot sa lugar. 11:15 ng gabi, tumunog ang alarma sa monitor ng isa sa mga pasyente. Tumakbo si Clara sa Ward 3 at nakitang si Lola Corazon, isang pasyenteng 2 linggo nang naka-admit, ay hirap na hirap huminga. Agad niyang pinindot ang emergency button. Dumating si Ilchi Reyes kasama ang 2 assistant na naka-berding scrubs. Labas muna kayong lahat, kami na ang bahala, maikli niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umalis si Clara. Tumayo siya sa likod ng pinto, sumisilip sa maliit na siwang. Sa loob, yumuko ang doktor, nagbibigay ng mga utos sa isang lengguaheng hindi maintindihan ni Clara. Kinuha ng isang assistant ang isang kakaibang instrumento. Mukha itong maliit na scalpel, ngunit hindi man lang ito in-sterilize. Ilang minuto ang lumipas, naging isang tuwid na linya ang nasa monitor. Patay na si Lola Corazon, sabi ng isa sa mga assistant, walang emosyon. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig para hindi mapasigaw. Nakita niya kung paano tinakpan ni Isi. Reyes ng puting kumot ang pasyente at minarkahan ang tiyan nito gamit ang isang itim na marker. Malinaw na hindi ito standard medical procedure. Pagkaalis nila, dahan-dahang pumasok si Clara sa silid. Sa puting kumot, may sariwang mansa ng dugo. Sa dibdib ni Lola Corazon, may isang maliit na hiwa na mabilis na tinahi. Bago pa niya ito makuhanan ng litrato, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Agad siyang nagtago sa likod ng kortina ng katabing pasyente. Mula roon, nakita niya si Mang Ben, ang CQ, na pumasok sa silid.
Walang imik, itinulak ng lalaki ang stretcher na kinalalagyan ng katawan ni Lola Corazon palabas, patungo sa service elevator sa likod. Napigil ni Clara ang kanyang hininga. Ang elevator na iyon ay hindi para sa publiko. Papunta iyon sa basement. Pagkaalis nila, lumabas si Clara mula sa pinagtataguan, nanginginig ang mga tuhod. Bumalik siya sa nurses station at isinulat ang lahat ng kanyang nakita sa isang maliit na notebook. Ngunit ilang minuto pa lang siyang nagsusulat, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ikatlong palapag. Ang mga emergency light ay nagbigay ng isang madilim na pulang liwanag. Mula sa malayo, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Clara! Ang boses ay mahina, parang isang bulong. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Tanging isang mahabang anino sa dulo ng pasilyo. Sa sumunod na sandali, may bumagsak sa kanyang mesa. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Alam na namin ang nakita mo. Manahimik ka o ikaw na ang susunod. Lumingon si Clara, sinusubukang hanapin kung sino ang nag-iwan ng papel. Pero wala ng tao sa pasilyo. Bumilis ang kanyang paghinga. Kinuyom niya ang papel. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang takot at galit. Kinabukasan, muli niyang pinuntahan si Marco. Ibinigay niya ang kanyang notebook. Wala akong litrato, pero may detalyadong deskripsyon ako. At isa pa, bawat pasyenteng namamatay, dinadala sa basement gamit ang isang special na elevator. Sigurado akong doon nila kinukuha ang mga organo. Binasa ito ni Marco ng mabilis at itinaas ang kanyang mukha. Kailangan nating siguraduhin. Mamayang gabi, sasama ako sa iyo sa ospital. Nagulat si Clara. Seryoso ka? Delikado iyon. Tiningnan siya ni Marco ng malalim. Kaya nga delikado, hindi natin pwedeng hayaan silang maging kampante. Nang dumating muli ang gabi, naramdaman ni Clara na mas malamig ang hangin sa ospital. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila binabantayan. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, tinatabunan ang tunog ng sinumang gumagalaw ng palihim. At sa dulo ng pasilyo, ang ilaw ng elevator papuntang basement ay kumislap-kislap, bago tuluyang umilaw ng may kakaibang liwanag. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang ang gabing iyon ang magbabago sa lahat. Lalong lumakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Ang kidlat ay paminsan-minsang gumuguhit sa kalangitan ng Cebu, na nagpapamukha sa gusali ng Pag-asa Medical Center na isang lumang kastilyo na nagtatago ng madidilim na lihim. Nakatayo si Clara Santos sa harap ng bintana ng nurses station. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa lumang elevator sa dulo ng pasilyo. Ang elevator na patungo sa basement, kung saan dinadala ang mga katawan ng mga matatandang pasyente. Sa salamin, ang kanyang refleksyon ay maputla at pagod. Sa likod niya, marahan ang mga yabag. Si Marco iyon, nakaitim na raincoat at may dalang maliit na bag na naglalaman ng kamera at recorder. Sigurado ka ba ritong gagawin natin? Tanong ni Marco, kalmado ang tono ngunit puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Clara. Kung hihinto tayo ngayon, lahat ng namatay ay hindi makakakuha ng hustisya. Hindi ko kayang magpanggap na walang alam. Tumango si Marco. Sige, kapag nawala ng kuryente mamaya, bababa agad tayo gamit ang service lift. Naglagay na ako ng maliit na recorder sa damit mo. I-record mo lahat na makikita mo kahit hindi ako makasama. Tumango lang si Clara. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang katotohanang hinahanap nila ay maaaring magtapos sa kamatayan. 11:30 ng gabi, lalong lumakas ang tunog ng ulan sa bubong. Kumislap ang mga ilaw sa pasilyo, senyales na ang backup power system ay ginagamit. Nagkatinginan sina Clara at Marco. Oras na. Mabilis silang naglakad patungo sa service elevator. Walang ibang staff ng gabing iyon. Tanging ang tunog ng orasan at ang ugong ng mga makina mula sa mga silid ng pasyente. Pinindot ni Marco ang baton. Ang bakal na pinto ay bumukas ng may mabigat na kalansing. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa loob, parang isang hiningang matagal nang nakakulong. Makipot ang elevator, kinakalawang ang mga pader, at may isang madilim na ilaw sa kisam. Pumasok sila at pinindot ni Marco ang buton na may markang key 1.
Dahan-dahang bumaba ang elevator, bahagyang nanginginig sa bawat palapag na nilalagpasan. Mahigpit ang hawak ni Clara sa kanyang mga kamay. Rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali na parang ilang minuto, huminto ang elevator. Umukas ang pinto. Sa harap nila ay isang mahaba at madilim na pasilyo na may mga ilaw na puti-asul mula sa malayo. Ang hangin ay maalinsangan at amoy kalawang, isang halo ng antiseptiko at dugo. Anong lugar to? Bulong ni Clara. Dahan-dahan silang naglakad. Sa pader, may mga nakasulat na numero at code, isa, internal surgery room. Binuksan ni Marco ang kanyang maliit na kamera. Ilang metro pa, nakakita sila ng isang dobleng pinto na may malabong salamin. Sa likod nito, may anin na mga taong mabilis na gumagalaw. Narinig nila ang tunog ng metal at usapan sa isang dayuhang wika. Pinigil ni Clara ang kanyang hininga. Sumilip siya at nakita ang dalawang lalaking naka-medical uniform na nag-oopera sa katawan ng isang matandang pasyente. Ngunit ang nagpanginig sa kanya ay hindi ito isang ordinaryong bangkay. Mahinang gumagalaw ang pasyente. Bahagyang nakabukas ang mga mata nito, ngunit may busal na puting tela sa bibig. Halos mapasigaw si Clara, ngunit mabilis siyang hinila ni Marco. Nagtago sila sa likod ng mga kahon ng medical supplies. Hindi natin sila pwedeng pigilan ngayon. Kailangan nating i-record lahat, bulong ni Marco, bago tayo mag-report sa pulis. Ngunit bago pa siya makatapos, may mga yapak na papalapit. Dalawang lalaking nakaitim ang dumating, may dalang trolley na may malalaking plastic bag. Bawat isa ay may nakasulat na organ donor, export. Pakiramdam ni Clara ay huminto ang daloy ng kanyang dugo. Ang mga organo ay ipapadala sa ibang bansa ngayong gabi. Itinaas ni Marco ang kanyang kamera, nagre-record mula sa siwang ng mga kahon. Tinitiyak niyang malinaw na nakukunan ang mga mukha at ang mga nakasulat sa mga bag. Ngunit hindi nila namalayan, may nakatayo na pala sa likuran nila. Anong ginagawa ninyo rito? Ang malalim na boses ay nagpatigil sa kanila. Paglingon nila, nakatayo na si Mang Ben, ang CQ. Matalim ang kanyang mga mata, hawak ang isang stun gun. Ang basement ay hindi para sa inyo, malamig niyang sabi. Sinubukang magsalita ni Marco. Kami bago pa niya matapos ang pangungusap, iwinasiwas ni Mang Ben ang kanyang sandata. Ang tunog ng kuryente ay bumasag sa katahimikan. Bumagsak si Marco sa sahig. Sumigaw si Clara at sinubukang tumulong, ngunit malakas siyang itinulak ni Mang Ben sa pader. Kung matalino ka, munting nurse, magpapanggap kang walang nakita, sabi ni Mang Ben. Isipin mong hindi nangyari ang gabing ito. Ngunit may nagbago sa loob ni Clara. Ang takot niya ay naging galit. Sinipa niya ng buong lakas ang tuhod ni Mang Ben, dahilan para ito'y mapaatras. Agad niyang hinila ang kamay ni Marco na bahagya pang nahihilo at tumakbo sila patungo sa elevator. Narinig nila ang mga yabag ni Mang Ben na humahabol. Umalinggaw-gaw ang security alarm. Mga pulang emergency light ang umilaw sa buong basement. Paulit-ulit na pinindot ni Clara ang baton ng elevator. Ang pinto ay mabagal na gumalaw. Masyadong mabagal. Malapit na si Mang Ben nang hilahin ni Marco ang isang malaking bakal na lever sa gilid ng pader. Isang tubo ng tubig ang sumabog, nagbuga ng malamig na likido sa buong silid. Makapal na usok ang lumabas mula sa mga nag-short circuit na kable. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok sila at pinindot ang buton pataas. Mabilis na umakyat ang elevator, ngunit sa huling sandali, nakalundag si Mang Ben at isinaksak ang kanyang stun gun sa siwang ng pinto. Lumabas ang mga kislap ng apoy. Sumigaw si Clara at sinipa ang pinto hanggang sa mahulog ang sandata. Sumara ng mahigpit ang pinto, dala sila paitaas. Pagbukas ng pinto, hinila ni Clara si Marco palabas. Tumakbo sila patungo sa tahimik na administration office. Hinihingal si Clara, masakit ang dibdib. Mahina pa si Marco, ngunit naibigay niya ang kamera kay Clara. Dalhin mo to. Huwag mong hayaang makuha ng kahit sino, sabi niya. Tumango si Clara, nagluluha. Pangako. Ngunit paglabas nila ng gusali, umalinggaw ang sirena ng ospital. Dalawang ambulansya ang dumating mula sa likod, kasunod ang ilang lalaking nakaitim na suit. Alam ni Clara na hindi sila mga medical staff.
Sila ang mga taong nagpoprotekta sa maruming sikreto ng ospital. Lumingon siya kay Marco, ngunit nawalan na ito ng malay. Gamit ang natitirang lakas, hinila niya si Marco sa isang makipot na eskinita at nagtago sa likod ng mga basyong tangke ng oxygen. Mula sa siwang, nakita niya si Ilse Reyes na lumabas mula sa pangunahing pinto. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na Senior Citizens Wellness Program. Siguraduhin niyong hindi sila makakatakas, sabi niya sa mga lalaking nakasuit. Hindi tayo pwedeng mabigo ngayong gabi. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay papalayo, kasabay ng mga ilaw ng ambulansya na naglaho sa gitna ng ulan. Tiningnan ni Clara si Marco na nakahandusay sa kanyang kandungan at ang maliit na kamera na naglalaman ng katotohanan. Alam niya, simula ngayong gabi, hindi na siya isang ordinaryong nurse. Isa na siyang pugante, at ang madilim na sikreto ng Pag-asa Medical Center ay kumuha na naman ng panibagong biktima. Hindi pa rin tumitila ang ulan mula pa kagabi. Ang mga baha sa kalsada ng Cebu City ay sumasalamin sa kulay kahel na ilaw mula sa mga poste. Sa gitna ng tunog ng ulan at mga sasakyan, mabilis na naglakad si Clara Pratiwi, akay-akay ang nanghihinang katawan ni Marco. Basang-basa ang kanyang jacket, ngunit hindi siya huminto. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang ospital ay puno ng mga taong gustong magpatahimik sa kanila. Ang pulisya ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang tanging ligtas na lugar na naisip niya ay ang lumang boarding house ni Ate Nena sa likod ng palengke. Kaunti na lang, Marco, kaya mo yan, bulong ni Clara, nanginginig ang boses sa lamig. Tumango lang si Marco. Maputla ang kanyang mukha at may marka pa ng paso sa kanyang leg. Nakarating sila sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Kumatok si Clara. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Ate Nena, gulat na gulat ang mukha. Clara! Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Walang imik, hinila ni Clara si Nena papasok at isinara ang pinto. Mabilis niyang ipinaliwanag ang nangyari sa basement, tungkol kay Mang Ben at kung paano sila muntik ng mapatay. Matagal na natahimik si Nena, ang mukha'y tensyonado, ngunit hindi gulat, na para bang alam na niya ang isang bahagi ng katotohanan. Inaasahan ko na, mahina niyang sabi. May mali talaga. Madalas pumupunta si Ilse Reyes sa morgue tuwing gabi. Pero hindi ako naglakas loob na magtanong. Tiningnan siya ni Clara. Ate, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong dalhin ang ebidensyang ito sa isang taong mapagkakatiwalaan. Tiningnan ni Nena ang maliit na kamera sa mesa. May recording ka? Tumango si Clara. Pero alam nilang nasa akin to. Siguradong hahanapin nila ako. Huminga ng malalim si Nena. Dito muna kayo ngayong gabi. Ako na ang bahala kay Marco. Bukas, may kakilala ako sa Department of Health. Dati siyang nagtrabaho sa ospital na iyan, pero umalis dahil may hinala siyang may mali. Baka matulungan niya tayo. Niyakap ni Clara si Nena ng mahigpit. Salamat, ate. Hindi ko na alam kung saan papupunta. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Nakaupo siya sa sahig malapit sa bintana, pinagmamasdan ang walang tigil na ulan. Sa kanyang kamay, ang maliit na kamera ay parang isang time bomb. Mabilis na umikot ang kanyang isipan. Naisip niya ang mga matatandang pasyenteng namatay. Isa-isang lumitaw ang kanilang mga pangalan sa kanyang alaala. Isa sa kanila ang nagpatigil sa kanya. Corazon. Lola Corazon. Ang pasyenteng namatay ng gabing iyon. Ang pangalan ay tila isang tinig na tumatawag sa kanya mula sa nakaraan. Dahan-dahang tumayo si Clara at binuksan ang kanyang bag. Mula sa loob, kinuha niya ang patient record na nailigtas niya. Binuksan niya ang pahina ng data ni Lola Corazon at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, at ang pangalan ng ina sa ibaba, lahat ay pamilyar. Binasa niya ulit ng nanginginig. Corazon Reyes, isinilang sa Batangas. Nanginig ang kanyang puso. Batangas. Ang lugar kung saan isinilang ang kanyang ina. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang paghikbi.
Naalala niya ang kwento ng kanyang ina tungkol sa isang lola na nawala mula sa isang home for the aged 10 taon na ang nakalipas at hindi na natagpuan. Pareho ang pangalan. Tumulo ang kanyang mga luha. Si Lola Corazon ay hindi lang isang pasyenteng pinatay para sa kanyang organo. Siya ang kanyang sariling lola. Nanginig ng husto ang katawan ni Clara. Ang lahat ng takot, galit at pighati ay nagsama-sama. Tumingin siya sa labas ng bintana at bumulong, "Pangako, Lola, ilalabas ko ang lahat ng ito." Kinabukasan, isang tunog ng motor ang huminto sa harap ng bahay. Sumilip si Nena. "Andyan na yung kaibigan ko, si Mang Tomas." Dati siyang head ng medical logistics sa ospital bago misteryosong umalis. Nagkatinginan sina Clara at Marco. Medyo magaling na si Marco pero mukha pa ring mahina. Umupo sila sa sala habang ipinakikilala ni Nena ang lalaking naka-brown na jacket. Mukhang maingat si Mang Tomas. Alam kong itinatago ang ospital na yan. Madalas akong makakita ng mga package na ipinapadala sa airport tuwing gabi nang walang opisyal na record. Pero nang magtanong ako, lahat ng data ay nilock ng foundation ng ospital. Foundation, tanong ni Clara. Hindi po ba si EUC Reyes? Umiling si Mang Tomas. Isang puppet lang si EUC Reyes. Ang tunay na utak ay ang head ng Pag-asa Foundation, si EUC Ricardo de Leon. Marami siyang koneksyon, kasama na ang mga kumpanya sa ibang bansa na tumatanggap ng mga organo. Lahat ng medical export ay dumadaan sa kanya. Natigilan si Clara sa pangalang iyon. Chay. Ricardo de Leon. Ang pangalang madalas banggitin sa mga charity event ng ospital. Kilala siyang mapagbigay at mabait. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang mas malaking kasamaan. Seryosong tumingin si Mang Tomas sa kanila. Kung may ebidensya talaga kayo, wag muna kayong pumunta sa pulis. Kailangan niyong makipagkita sa taong ito. Inabot niya ang isang business card. Leo Cruz, investigative journalist, National Daily Manila. Isa siyang senior journalist na madalas magbunyag ng malalaking kaso. Nakapagpadala na ako ng mensahe sa kanya. Bukas ng gabi, pwede niya kayong makita sa lumang pantalan. Pero mag-ingat kayo, siguradong may mga mata na ang ospital sa inyo. Tumango si Clara, mailuha sa mga mata. Salamat po, Mang Tomas. Sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Ngunit bago matapos ang usapan, isang malakas na pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas. Mabilis na sumilip si Nena at namutla. Diyos ko, nahanap nila tayo. Ilang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Mabilis na bumaba ang mga lalaking nakasuit, may dalang mga flashlight. Dali, sa likod, sigaw ni Mang Tomas. Tinulungan ni Clara si Marco na tumayo. Tumakbo sila sa hardin sa likod. Isang putok ng baril ang narinig mula sa harap. Sumigaw si Nena, ngunit hinila siya ni Mang Tomas para magtago. Mauna na kayo. Ako na ang bahala sa kanila, sigaw niya. Lumingon sandali si Clara. Nakita niya si Nena na sinusubukang isara ang pinto gamit ang kanyang katawan. Tumulo ang luha niya, ngunit alam niyang walang oras para mag-alinlangan. Patuloy siyang tumakbo kasama si Marco, patungo sa isang eskinita sa likod ng palengke. Walang awa ang buhos ng ulan. Maputik ang daan, ngunit hindi sila huminto. Ang kamera sa kamay ni Clara ay parang bigat ng isang buhay. Sa di kalayuan, muling narinig ang mga sirena, mas malapit na ngayon. Tiningnan ni Marco si Clara, hinihingal. Hindi tayo pwedeng tumakbo ng ganito. Kailangan nating makaalis sa syudad ngayong gabi. Tumango si Clara, puno ng determinasyon. Pupunta tayo sa lumang pantalan. Doon magtatapos ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pantalan ay hindi lang isang lugar ng pagtakas. Ito rin ang lugar kung saan mabubunyag ang sikreto ng kanyang pamilya, at kung saan niya matatagpuan ang isang sagot na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Tumila na ang ulan, ngunit nababalot pa rin ng manipis na hamog ang kalangitan ng Cebu. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalawang, bumabalot sa lumang pantalan na matagal nang hindi ginagamit. Sa pagitan ng mga kinakalawang na bodega at barko, dalawang anino ang dahan-dahang naglakad,
suot ang madilim na damit at may tensyon sa kanilang mga mukha. Sina Clara Pratiwi at Marco. Halos 2 oras na silang naglalakad sa mga eskinita para maiwasan ang mga humahabol sa kanila. Hawak pa rin ni Clara ang maliit na kamera, ang nag-iisang ebidensya mula sa basement ng ospital. Sa kanyang mukha, magkahalo ang pagod at determinasyon. Sabi niya, 11:00 ng gabi, sabi ni Marco habang tinitingnan ang kanyang relo. Kailangan nating siguraduhin na mapagkakatiwalaan ang taong to. Tumango si Clara. Wala na tayong ibang pagpipilian. Nagtago sila sa likod ng mga sirang container, naghihintay. Paminsan-minsan, may dumadaang malalaking truck patungo sa pangunahing daungan. Sa gilid ng bawat truck, may nakasulat na medical supplies for export. Tingnan mo yun, bulong ni Marco, tinuturo ang mga truck. Galing yan sa ospital. Napalunok si Clara. Hindi kalayuan, isang malaking puting barko ang nakaangkla, may nakasulat na Shandong Medical Corp. Ang pangalang iyon ay nagpanginig sa kanya. China. Ang destinasyon ng lahat ng organo. Itinaas ni Marco ang kanyang kamera, nagre-record mula sa malayo. Kung makakakuha tayo ng ebidensya ng pagpapadala, mabubunyag ang lahat. Ngunit bago sila makalapit, isang mahinang boses mula sa likuran ang nagpalingon sa kanila. Kalma lang, ako ang hinihintay ninyo, sabi ng isang lalaking naka-jacket, may sombrero na tumatakip sa kanyang mukha. Ipinakita niya ang isang press National Daily Manila, Leo Cruz. Sa wakas, sabi ni Marco. Ngumiti si Leo. Narinig ko na ang lahat mula kay Mang Tomas. Pero bago ako tumulong, kailangan kong makita ang ebidensya. Inilabas ni Clara ang kamera at ibinigay ito. Tiningnan ni Leo ang screen at huminga ng malalim. Diyos ko, mas malala ito sa inaakala ko. Ang underground operation na ito ay maaaring yumanig sa buong bansa. Matutulungan mo kami, di ba? Puno ng pag-asang tanong ni Marco. Umango si Leo. Pero kailangan nating ipadala ang data na ito sa news desk ngayong gabi. May kontak ako sa Port Authority. Halika na. Mabilis silang naglakad patungo sa isang maliit na gusali. Ang mga ilaw ay pundi, tanging ang kislap mula sa malaking barko ang nagbibigay liwanag. Sa loob ng control room, isang lumang computer ang nakabukas. Umupo si Leo at sinimulang ikonekta ang kamera. Nakatayo si Clara sa likod niya, kumakabog ang puso. Ngunit biglang kumislap ang screen. Isang logo ang lumitaw. Pag-asa si Jatera Foundation. Nagbago ang mukha ni Leo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. Bago pa siya makasagot, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Mang Ben, kasama ang 4 na armadong lalaki. Tumayo si Leo at dahan-dahang umatras, blanko ang mukha. Pasensya na, Clara. Mas malaki ang bayad nila. Natigilan si Clara. Tinrader mo kami? Yumuko si Leo. Kailangan ko ring mabuhay. Lumapit si Mang Ben. Akala niyo ba makakatakas kayo? Masyado kayong inosente. Tinitigan niya si Clara ng matalim. Ibigay mo ang data. Humarang si Marco. Hindi niyo to makukuha. Ngumiti si Mang Ben. Kung ganoon, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Sumenyas siya. 2 lalaki ang humila kay Marco. Nagsimula ang isang maikling labanan. Sumigaw si Clara, ngunit hinawakan siya ni Mang Ben. Nabugbog si Marco hanggang sa bumagsak, may dugo sa labi. Takbo, Clara. Iligtas mo ang data, sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Clara na paluin si Mang Ben ng fire extinguisher. Kinuha niya ang kamera at tumakbo palabas. Muling bumuhos ang ulan. Sa likod niya, umalingaw ang mga putok ng baril. Tumakbo siya ng buong lakas hanggang sa makarating sa pangunahing daungan. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang taong nakatayo roon. Si Ilchi. Antonio Reyes. Nakatayo siya sa ilalim ng isang itim na payong. Clara, mahina ngunit matalim niyang sabi. Hindi mo naiintindihan kung sino ang kinakalaban mo. Hindi lang ito tungkol sa organo. Ito'y tungkol sa pandaigdigang negosyo, pera, kapangyarihan. At isa ka lang maliit na nurse na nagkamali ng hakbang.
Mahigpit na hinawakan ni Clara ang kamera. Wala akong pakialam. Pinatay niyo ang lola ko. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Izzy. Reyes. Lola mo. Tinitigan niya si Clara at bumuntong hininga. Hindi mo man lang alam na sinubukan ko siyang iligtas. Pero wala sa mga kamay ko ang desisyon. Lahat ay nasa kamay ni Izzy. Ricardo de Leon. Ang pangalang iyon ay parang kulog sa dibdib ni Clara. Kaya pala, bulong niya. Isa lang akong piyesa, sabi ni Reyes may pagod sa boses. Pero ikaw. Masyado ka ng malalim, Clara. Umalis ka na bago sila dumating. Ngunit bago pa makatanong si Clara, umugong ang makina ng barko. Isang itim na sasakyan ang huminto at bumaba ang ilang armadong lalaki. Takbo, sigaw ni Reyes, itinutulak si Clara patungo sa isang eskinita. Ilang sandali pa, umalinggaw-ngaw ang mga putok. Lumingon si Clara at nakitang bumagsak si Reyes, dugo ang dumadaloy sa sahig. Tumulo ang kanyang luha, ngunit patuloy siyang tumakbo. Matapos ang ilang minuto, nakakita si Clara ng isang maliit na bangka. Lumundag siya at nagtago sa ilalim ng mga lambat. Unti-unting humina ang tunog ng mga humahabol. Binuksan niya ang kamera gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit sa screen, may lumitaw na hindi niya pa nakikita. Isang hidden file. Pinindot niya ang play. Ang imahe ay nagpakita kay Izzy. Ricardo de Leon na nakatayo sa isang operating room, nakangiti. Isang malaking tagumpay ang proyektong ito, kalmado niyang sabi. Ang unang batch ng mga organo ay darating sa Shanghai sa susunod na linggo. Ang mga matatandang ito ay nag-ambag sa kinabukasan ng medisina. Sa kanilang voluntaryong pahintulot, magpapasalamat ang mundo sa pag-asa si Jatera. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig, humihikbi. Voluntaryong pahintululot? Isang malaking kasinungalingan. Tinitigan niya ang screen. CJ, Yi, Se. De Leon, nanginginig niyang bulong. Kung hindi pa alam ng mundo, ako ang magsasabi sa kanila. Ang maliit na bangka ay nagsimulang gumalaw, sumusunod sa agos. Ang mga ilaw ng pantalan ay papalayo. Sa likod ng madilim na tubig, dala ni Clara ang nag-iisang katotohanan na maaaring magwasak sa buong sindikato. Ngunit hindi niya alam, mula sa malayo, 2 pares ng mata ang sumusunod sa kanya gamit ang night vision binoculars. Target moving north, sabi ng isang boses sa radyo. Next order, capture her alive. Chay. De Leon wants to speak with her personally. Ang tubig ng Mactan Channel ay sumasalamin sa pilak na kislap ng mga ilaw ng syudad. Nang gabing iyon, kumapal ang hamog, itinatago ang lahat ng anyo at anino. Sa gitna ng hamog, isang lumang bangka ang dahan-dahang umuusad. Sa loob, nakasandal si Clara Pratiwi. Maputla ang kanyang mukha at basa ang damit. Hawak pa rin niya ang maliit na kamera, nakabalot na ngayon sa plastik. Nakatingin siya sa madilim na tubig, ang isip niya ay umiikot sa pagkakanulo, sa pagkamatay ni Izzy Reyes, at sa video na kanyang napanood. Isang magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan. Saan ka galing, Ineng? Putlang-putla ka, tanong ni Tata Kiko, ang mangingisdang nakakita sa kanya sa daungan, halos walang malay. Kailangan ko lang pong makalayo rito, sagot ni Clara. Hindi na nagtanong pa si Tata Kiko. Tumango lang ito at nagpatuloy sa pagsagwan. Mahaba ang daan, Ineng. Kung gusto mong magtago, maraming lugar sa ibaba ng ilog. Pero mag-ingat ka, madalas may mga dayo ritong hindi mangingisda. Alam ni Clara kung sino ang tinutukoy ni Tata Kiko. Ang mga tauhan ni Izzy De Leon. Dinala siya ng matanda sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog, nakatago sa mga bakawan. Ligtas ka rito. Kung kailangan mo ng pagkain, may bigas at tubig dyan. Nagpasalamat si Clara. Pagkaalis ng matanda, umupo siya sa sahig at binuksang muli ang kamera. Mayroon pa itong isang file na hindi niya nabuksan, Patient Data 17. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ipinakita sa screen ang mukha ni Izzy De Leon na nagsasalita sa isang grupo ng mga lalaking nakasuit. Kailangan natin ng mas maraming donor. Ang Cebu ay simula pa lang. Ang mga matatandang walang pamilya ang pinakamagandang asset. Walang maghahanap.
Siguraduhin ninyong lahat ng dokumento ay mukhang pinirmahan nila ng boluntaryo. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig, humihikbi. Naalala niya ang mga mukha ng mga pasyenteng inalagaan niya. Nanginginig niyang binuksan ang susunod na file. Ang data ni patient 17 ay naglalaman ng kumpletong pagkakakilanlan. Pangalan, edad, sakit. Corazon Reyes. Status, priority donor. Nanigas si Clara. Tinitigan niya ang screen. Ang pangalan ng kanyang pamilya. Pamilya ng kanyang ina. Pinindot niya ang isang bahagi ng file at lumabas ang isang maikling video. Isang matandang babae, maputi ang buhok, nakahiga sa operating table. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Natatakot ako. Pakiusap, huwag niyong kunin ang bato ko. Gusto ko pang mabuhay, anak. Napahagulhol si Clara, nabitawan ang kamera. Si Lola Corazon, ang lola na matagal na niyang hinahanap. Kinuha nila ang organo ng sarili niyang lola. Sumigaw siya ng buong lakas, ngunit tanging ang huni ng mga ibon ang sumagot. Matapos ang mahabang pag-iyak, pinunasan niya ang kanyang mga luha at tiningnan ang kamera na may bagong determinasyon. Hindi na takot kundi purong galit. Magbabayad ka, GC. De Leon, mariin niyang bulong. Kinahapunan, isang malaking cargo ship ang rinig niya. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya ang barkong may nakasulat na Shandong Medical Corp na dahan-dahang naglalayag patungo sa dagat. Alam niyang iyon ang barkong nagdadala ng mga organo. Walang pag-aalinlangan, lumabas si Clara at tumakbo patungo sa pampang. Binuksan niya ang maliit na radyo ni Tata Kiko. Nakakonekta ito sa frequency ng mga lokal na mangingisda at minsan ng Port Authority. Pinindot niya ang transmit button. Emergency. May illegal na cargo ship, Shandong Medical Corp, na may dalang mga organo ng tao mula sa Pag-asa Medical Center. Ulitin ko, human organ trafficking. Pigilan niyo ang barko. Ilang sandali ng katahimikan bago isang malamig na boses ang sumagot. Identify yourself. Napalunok si Clara. Ako si Clara Santos, isang nurse mula sa Pag-asa Medical Center. Nasa akin ang kumpletong ebidensya. Ang boses sa radyo ay bumalik, mas matalim ngayon. Hold your position. We're sending help. Ngunit may kakaiba sa tono ng boses. Masyadong kalmado. Masyadong mabilis. Akmang papatayin niya ang radyo nang makarinig siya ng mga yabag sa labas. Mula sa siwang, nakita niya si Mang Ben na nakatayo, kasama ang dalawang armadong lalaki. Sinabi na namin, may tainga ang ilog, sabi nito na may malupit na ngiti. Hinihintay ka ni EC. De Leon, Clara. Tumakbo si Clara sa likod, ngunit binaril ng isa sa mga tauhan ang bintana. Yumuko siya, tumakbo patungo sa ilog. Tumama ang mga bala sa puno sa tabi niya. Buong lakas siyang lumundag sa bangka ni Tata Kiko at kinalag ang tali. Dinala ng malakas na agos ang bangka sa gitna ng ilog, habang sumisigaw si Mang Ben na habulin siya. Yumuko si Clara sa sahig ng bangka, yakap-yakap ang kamera. Sa di kalayuan, umalingaw ang sirena ng patrol boat. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, lalo siyang kinabahan. Alam niyang may mga tauhan din si Ilse. De Leon sa mga otoridad. Wala nang mapagkakatiwalaan. Nagsimulang dumilim ang langit. Isinara ni Clara ang kanyang mga mata. Sa likod ng takot at pagod, isang determinasyon ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Mabubuhay siya, lalaban siya, at ibubunyag niya ang lahat, anuman ang mangyari. Sa gitna ng tunog ng alon at hangin, bumulong si Clara. Pangako, Lola, malalaman nilang lahat kung sino ang tunay na may sala. At sa likod ng hamog na nagsisimulang lamunin ang kanyang bangka, dalawang hindi markadong speedboat ang sumusunod mula sa likuran. Sa isa sa mga ito, nakatayo si Ilse. Ricardo de Leon nakatingin sa isang monitor. Hanapin niyo siya, malamig niyang utos. Gusto kong makita ni Clara kung paano pa rin pipiliin ng mundo na manahimik. Kakaiba ang gabi sa Cebu. Maalinsangan, tahimik at mabigat na para bang ang buong syudad ay nagpipigil ng hininga. Ang Pag-asa Medical Center na dati puno ng liwanag ay tila isa ng patay na gusali. Patay ang mga ilaw sa ilang palapag, tanging ang emergency room ang may bahagyang liwanag.
Mula sa kanlurang bahagi, isang anino ng babae ang dahan-dahang pumasok sa sirabakod sa likuran. Magulo ang kanyang buhok, ang mukha'y puno ng alikabok at maliliit na sugat. Siya si Clara Pratiwi. 2 araw siyang nagtago sa pampang ng ilog, naghihintay ng tamang panahon. At ngayong gabi, naglakas loob siyang bumalik sa pinagmulan ng lahat ng lagim. Dahan-dahan ngunit tiyak ang mga hakbang ni Clara. Suot niya ang isang lumang uniforme ng nurse na kinuha niya mula sa labahan para hindi mapansin. Ngunit kakaiba ang ospital. Walang gwardiya sa likod. Walang nag-uusap na mga nurse. Maging ang tunog ng mga monitor ay malayo. Tila sinadyang iwanan ang lugar. Huminto siya sa harap ng medical records room. Sa loob ng silid na iyon, naroon ang pinto patungo sa underground server, kung saan nakatago ang lahat ng data. Naalala niya ang sinabi ni EC Reyes noon. Kung gusto mong malaman ang lahat, bumaba ka sa pinakailalim na silid, sa likod ng kabinet ng mga lumang talaan. Tinulak niya ang malaking bakal na kabinet. Mabigat, maalikabok at umuugong. Nang gumalaw ito, isang siwang ang lumitaw sa pader, isang nakatagong bakal na pinto. Binuksan niya ito at bumaba sa isang makipot na hagdanan. Habang pababa, lalong lumalamig at tumitindi ang amoy ng formalin. Sa dulo ng hagdan, nakita ni Clara ang isang mahabang pasilyo na may pintong nakasulat, Data Research Unit, Restricted Area. Ginamit niya ang lumang ihi ni EC Reyes. Umilaw ng berde ang scanner at bumukas ang pinto. Ang server room ay parang isang laboratorio, napapalibutan ng bakal, may mga hilera ng computer at mga data storage tube. Sa gitna, may isang mesang bakal na may mga file. Sa isang computer, nakabukas ang isang folder, National Volunteer Donor Program. Umupo si Clara at sinimulang buksan ang folder. May daan-daang file, mga pangalan, petsa ng operasyon, mga tala ng pagpapadala sa iba't ibang bansa. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay isang file na may pulang label, Initial Project Data, Cebu Phase 1. Binuksan niya ito. Isang listahan ng 50 matatanda na namatay sa ospital sa loob ng 3 buwan. Sa huling kolumn, nakalagay, Status, Donor Active, Organ Shipped. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang huling pangalan sa listahan, Corazon Reyes. Status, Priority Donor, Internal Family. Internal Family, bulong ni Clara. Pinalaki niya ang data at may nakitang karagdagang tala sa ibaba, Approved GEC. Ricardo De Leon with personal recommendation. Subject is related to Clara Santos, new hire, Nursing Division. Objective, to trigger advanced project phase through emotional attachment. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig. Nanginig ang buong katawan niya. Sinadya nilang piliin ang lola niya. Sinadya para gawin siyang kasangkapan, isang bahagi ng kanilang psikolohikal na laro. Kaya pala, isang patibong, humikbi siya. Ngunit ang kanyang pighati ay nilamon ng galit. Kinopya niya ang lahat ng file sa isang maliit na flash drive. Ngunit bago matapos ang proseso, narinig ang mga yabag mula sa hagdanan. Ang bilis mong bumalik, Clara. Ang malalim na boses ay umalinggaw-ngaw. Lumingon si Clara. Nakatayo roon si Ilse. Ricardo De Leon, nakaputing coat. Kalmado ang kanyang mukha. Sa likod niya, si Mang Ben at 2 armadong gwardiya. Bakit hindi ka nalang sumuko? Tanong ni Ilse. De Leon. Wala akong balak na saktan ka, Clara. Hindi mo lang naiintindihan kung gaano kalaki ang pakinabang ng programang ito. Pakinabang, matalim na sagot ni Clara. Pumatay ka ng 12 ng inosenteng tao para ipagbenta ang kanilang organo. Ngumiti si EUC. De Leon. Hindi sila pinatay. Iniligtas sila sa kanilang pagdurusa, at ang kanilang mga organo ay nagligtas sa mga mayayamang handang magbayad. Ganyan kalupit ang mundo, Clara. Ginamit ko lang ito. Pati ang lola ko, nanginginig na sigaw ni Clara. Sandaling nawala ang ngiti ni Herman. Ah, ang lola mo. Isang interesanteng kaso. Sinadya namin siyang piliin. Pero hindi para saktan ka. Lumapit siya, ang mga matay nanlilisik. Ikaw ang kasama sa susunod na proyekto.
Gusto kong makita kung paano magre-react ang isang tao kapag ang sarili niyang dugo ang ginawang biktima. Ang reaksyong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang organo. Nanigas si Clara. Gusto niyang sumigaw. Tiningnan niya si Herman na parang isang demonyo. Kung ganoon, bulong niya, makikita mo ang reaksyon na iyan ngayon. Pinindot ni Clara ang isang baton sa keyboard, inactivate ang automatic upload system at ang internal server alarm. Umilaw ang mga pulang ilaw, umugong ang sirena. Itigil mo yan, sigaw ni Izzy. De Leon. Ngunit tumatakbo na si Clara patungo sa pinto, nilock ito mula sa labas. Hinabol siya ni Mang Ben pero huli na. Mula sa salamin, tinitigan niya sila. Paalam, doktor, sabi niya. Babagsak ka kasama ng lahat ng kasinungalingan mo. Tinakbo niya ang hagdanan. Umalingaw pa rin ang alarma. Nagmamadaling tumakbo ang mga staff. Ngunit hindi siya huminto. Pagdating niya sa likod na pinto, may humila sa kanya. Halos mapasigaw siya, ngunit natigilan nang makita ang mukha. Si Marco. Puno ng sugat at benda ang kanyang katawan, ngunit ang mga mata ay nag-aalab pa rin. Rani, nakatakas ako, mabilis niyang sabi. Narinig ko ang alarma. Anong nangyari? Nakuha ko ang ebidensya, hinihingal na sabi ni Clara, ipinapakita ang flash drive. Ngumiti si Marco. Ang galing mo. Pero hindi pa tayo ligtas. Sa di kalayuan, narinig ang mga sigaw at yabag. Tumakbo silang dalawa palabas, nawala sa kadiliman ng gabi. Lumingon sandali si Clara sa gusali. Ang ospital na dating puno ng pag-asa ay isa ng libingan ng mga lihim. At sa ilalim ng lupa, sa server room na nagsisimula ng mapuno ng usok, nakatayo pa rin si Eve. De Leon, nakatingin sa screen na nagpapakita ng isang pangungusap, data successfully copied. Automatic transmission initiated. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, kahit nagsisimula ng gumapang ang apoy. Sige, Clara Pratiwi, bulong niya. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. Malamig ang hangin ng madaling araw. Sa isang gilid ng Cebu, isang lumang sasakyan ang huminto sa harap ng isang maliit na gusali, Visayas Broadcast Center, isang lokal na istasyon ng GE na bihira nang mag-operate. Mula sa loob, lumabas si Clara Pratiwi, pagod ngunit matalim ang mga mata, hawak ang flash drive na naglalaman ng lahat ng data. Sa likod niya, si Marco. Ito lang ang tanging lugar na handang mag-broadcast nang walang pakikialam ng ospital, sabi ni Marco. Tumango si Clara. Kung magtagumpay ito, hindi na sila makapagtatago. Sa loob, naghihintay si Paolo, isang batang mamamahayag na tumulong kay Marco na makatakas. Clara, hindi ako makapaniwalang buhay ka, sabi niya. Ang balita, pinatay mo raw si Ilse Reyes at tumakas. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas, sabi ni Clara. Pero nasa akin ang ebidensya. Kinuha ni Paolo ang flash drive. Nang isaksak niya ito sa laptop, lumitaw sa screen ang mga folder, data ng pasyente, mga iligal na schedule ng operasyon, at mga dokumentong may opisyal na logo ng I at perma ni I. De Leon. Nakita mo, sabi ni Marco. Hindi lang to trabaho ng ospital. May mga malalaking opisyal na sangkot. Huminga ng malalim si Paolo. Kung i-broadcast natin to, maaaring mamatay tayong lahat. Tumingin si Clara sa screen. Marami ng buhay ang nawala, Paolo. Oras na para lumabas ang katotohanan. 3:00 ng madaling araw, inihanda ni Paolo ang emergency live broadcast. Handa na ba kayo? Tanong niya. Tumango sina Clara at Marco. Umilaw ng pula ang kamera. Magandang madaling araw. Ako po si Clara Santos, mariin niyang sabi. Isa akong dating nurse sa Pag-asa Medical Center at ngayong gabi, ibubunyag ko ang katotohanang matagal nang itinatago. Dumadaloy ang kanyang mga salita. Ipinakita niya ang mga ebidensya, ipinaliwanag kung paano sistematikong pinapatay ang mga matatandang pasyente para sa kanilang mga organo. Binanggit niya ang mga pangalan kasama si Ilse De Leon bilang utak. Ngunit wala pang 5 minuto, biglang namatay ang mga ilaw. Inaatake ang network, sigaw ni Paolo. Hinila ni Marco si Clara. Kailangan nating umalis. Ngunit bumukas ng malakas ang pinto.
Pumasok ang dalawang lalaking nakaitim, may dalang mga baril. Sa likod nila, si Mang Ben. Masyado ka ng malayo, Clara, sabi niya. Akala mo ba maitatago mo to habang buhay? Puno ng galit na sabi ni Clara. Ngumiti lang si Mang Ben. Hindi na kailangang itago. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang matitira para pag-usapan. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Bumagsak si Paolo, duguan ang balikat. Sumigaw si Clara. Hinila siya ni Marco sa likod ng mesa. Nagpaputok siya ng isang flare gun na nagliwanag sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon sila sa bintana. Sa labas, nagsimula muling umulan. Tumakbo sila sa isang eskinita, hawak ni Clara ang pangalawang flash drive, isang backup na data. Ngunit huminto sila nang palibutan sila ng mga sasakyan. Mula sa isa, lumabas si Ate Nena. Ang kanyang mukha ay basa, ngunit walang ekspresyon. Ate Nena, nanginginig na sabi ni Clara. Kasama ka sa kanila. Yumuko si Nena, nanginginig ang boses. Wala akong pagpipilian, Clara. Kinuha nila ang anak ko. Bago pa makapagsalita si Clara, nagpaputok si Nena sa langit, isang senyales. Hinila ni Marco si Clara sa isang abandonadong gusali. Umulan ng mga bala. Nakatago sila sa ikalawang palapag. Hindi na tayo makakatakas, sabi ni Marco. Hinawakan ni Clara ang flash drive. Kung ganoon, ipapadala natin to ngayon. Binuksan niya ang isang emergency laptop at sinimulang i-upload ang data sa isang encrypted network. Progress, 12%. 34%. 58%. Dali, paakyat na sila, sigaw ni Marco. 79%. 74%. 100%. Data sent. Bumukas ang pinto. Pumasok si UC. De Leon, kalmado, may hawak na itim na payong. Kahanga-hanga, Clara, sabi niya. Tumayo si Clara. Talo ka na, doktor. Naipadala ko na ang data. Ngumiti si Herman. Sa tingin mo maniniwala ang mundo? Nasa lahat ng dako ang mga kamay ko. Ngunit bago siya makalapit, tumunog ang telepono ng isa niyang tauhan. Sir, viral na po ang recording sa internet. Lahat ng network, ipinapalabas ito. Sa unang pagkakataon, nanigas ang mukha ni Herman. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kung ganoon, lalaruin natin to sa lumang paraan. Biglang umalinggaw-ngaw ang isang putok. Bumagsak si Clara. Sumigaw si Marco. Dugo ang dumaloy mula sa balikat ni Clara, ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa flash drive. Lumabas si UC. De Leon nang hindi lumilingon habang kinakaladkad ng kanyang mga tauhan si Marco. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tinatakpan ang tunog ng mga iyak at mga sirenang papalapit. Ilang oras ang lumipas, sa social media, naging trending ang Cebu-Donor mystery. Ang video ni Clara ay paulit-ulit na ipinalabas. Naging pambansang usapan si UC. De Leon. Ngunit si Clara at Marco ay naglaho. Sa isang sulok ng Dumaguete, isang lalaki ang naghulog ng isang maliit na sobre sa isang lumang post office box. Sa loob, isang flash drive at isang piraso ng papel. Ang katotohanan ay hindi namamatay. Nagtatago lang sandali. Sa ibaba ang pangalan, Clara Pratiwi. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan ng Dumaguete. 3 linggo na ang lumipas mula nang yumanig sa bansa ang broadcast mula sa Cebu. Ang Pag-asa Medical Center ay pansamantalang isinara, ngunit si UC. De Leon ay nakatakas. Sabi-sabi, tumakas siya papuntang ibang bansa gamit ang isang pribadong daungan sa Dumaguete. Ngunit alam ni Clara na narito pa rin siya. Umupa si Clara ng isang maliit na kwarto na nakaharap sa dagat. Sa mesa, isang mapa ng daungan at listahan ng mga cargo ship. Bumukas ang isang lumang telepono, isang voice recording mula kay Paolo. Clara, kung naririnig mo to, ibig sabihin na bigo ako. Pero huwag kang hihinto. Hanapin mo ang file na Nautilus. Nandoon lahat ng pangalan. Ang file na iyon ay nasa bagong flash drive na hawak niya. Hindi lang ito mga transaksyon, kundi listahan ng mga peking donor, mga bank account,
at ang ruta ng pagpapadala mula Cebu patungang China. Ang pinakakilabot, isa sa mga pangalan sa listahan ay ang Rahmat Foundation, pag-aari ni Mang Ben. Kinahapunan, nagpanggap si Clara bilang isang mangingisda at pumasok sa daungan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang cargo ship, ang Haising. At sa tabi nito, binabantayan ng dalawang malalaking lalaki ay si Evie De Leon. Nagre-record gamit ang isang hidden camera, narinig ni Clara ang kanyang mga salita. Ipadala ang package sa Guangzhou gamit ang usual na ruta. Gamitin ang code na IHI. Handa nang ipadala ang mga pasyente ngayong gabi. Sapat na iyon. Ngunit nakita siya. Tumakbo si Clara. Umulan ng bala. Tumalon siya sa isang maliit na bangka. Ngunit bago pa niya ito mapaandar, may tumutok na baril sa likod niya. Tama na, Clara. Ang boses ay nagpatigil sa kanya. Si Ate Nena, maputla, nanginginig ang boses. Nawala ang anak ko dahil sa kanila. Pero kung tutulungan kita, papatayin nila siya. Hindi magiging ligtas ang anak mo habang buhay kung susunod ka sa kanila, sabi ni Clara. Ginagamit ka lang nila. Umiyak si Nena. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinutok niya ang baril, hindi kay Clara, kundi sa mga gwardiya sa daungan. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Nagpaputok siya. Sa gitna ng gulo, pinaandar ni Clara ang bangka. Lumingon siya at nakita ang isang pagsabog. Nasusunog ang Haising. At nakita niya ang katawan ni Nena na nakahandusay sa daungan. Ngunit bago pa siya makaiyak, may narinig siyang yabag. Si Ilchi De Leon. Nakalundag pala ito sa bangka. Kahanga-hanga, Clara, malamig niyang sabi. Pero dito nagtatapos ang pakikipagsapalaran mo. Nagkakamali ka, Doktor, umiti si Clara. Simula pa lang to. Ang mga pangalan sa likod mo na ipadala ko na sa international media. Alam na ng lahat na isa kang mga ngalakal ng kamatayan. Nanlisik ang mga mata ni Herman. Nagpaputok siya, ngunit sumablay dahil sa alon. Sinugod siya ni Clara gamit ang isang tornilyo. Nagpagulong-gulong sila sa gitna ng malakas na ulan. Isang malakas na kidlat ang gumuhit at isang malaking alon ang tumama sa bangka. Tumilapon si Ilse De Leon sa dagat. Sumigaw siya, ngunit nilamon siya ng mga alon. Bumagsak si Clara sa sahig ng bangka. Kinabukasan, sa pambansang balita, ipinalabas ang huling recording mula sa daungan ng Dumaguete. Ang nasusunog na barko at ang balitang isa sa mga nasawi ay si Ilse Herman Santoso. Nakaupo si Clara sa isang kubo, nakatingin sa Zee na may tipid ng ngiti. Ang huling flash drive sa kanyang kamay ay blanko na. Tumingin siya sa dagat at bumulong, tapos na, Lola. Hindi na sila makakagalaw pa. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang sulat mula kay Paolo. Kung magbubulag-bulagan ang mundo, maging liwanag ka. Inilagay niya ito sa isang bote at inihagis sa dagat. Ilang buwan ang lumipas, muling binuksan ang Pag-asa Medical Center sa ilalim ng bagong pamamahala. Sa reception, may isang bagong plaque, para sa lahat ng buhay na nawalan ng pangalan, ang katotohanan ay hindi kailanman mamamatay. Samantala, sa Hong Kong, isang lalaki ang nagbukas ng laptop. Isang encrypted na mensahe ang lumitaw, Nautilus 2. Activate new route. Umiti ang lalaki at pinindot ang RON. Hindi pa tuluyang patay ang pandaigdigang sindikato ng organ trafficking. At sa dalampasigan ng Dumaguete, nakatayo si Clara Pratiwi, matalim ang tingin sa dagat. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kung humihinga pa sila, bulong niya, hindi pa rin ako hihinto. Umihip ang malakas na hangin, may dalang amoy ng asin at isang bagong pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento ni Clara. Nagsisimula pa lang ang panibagong kabanata.